Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa video ito, pag-uusapan pa rin natin ang tanwin. So, ang tanwin ay ganito yung itsura nila. Para siyang fatha, pero dala-dalawa. Para siyang yung mga short vowel na fatha, kasra at saka dhamma. Pero kung nakikita nyo dito, dalawang fatha, dalawang kasra at dalawang dhamma. So, balikan natin yung mga unang vowel or mga unang short vowel na binigay ko sa inyo. Yung fatha, kasra, dhamma, sukun at shadda. So, kung nakikita nyo dito, ang shadda, itong shadda, sinabi natin ay double letter yan siya, dalawang letra. So, halimbawa pag sinabi natin ka, so kapag may shadda, so meaning yan, ang ka sa English ay letter K. So, meaning yan, pag may shadda dito ay dalawang letrang K. Mag-plus lang tayo ng isang letra. Dito sa tanwin ay iba. Sa tanwin ay kinakailangan natin yung vowel na fatha, kasra, dhamma, which is a, i, at saka u. So kapag ganito, pag tanawin siya, yung short vowel ng a, i, u plus letrang n or sound n. Tono nung letrang n. So halimbawa, sinabi natin, halimbawa alif, may tanwin. Ang alif ay a, di ba? So plus n equals, or n sound equals an. Dito naman, halimbawa sinabi natin b or ba, fathatan, b plus yung vowel na a and then plus n. So magiging ban. Nakuha ba? Halimbawa sinabi natin ito dammatan. Magiging b plus vowel na u, ito yung vowel na u, and then yung letrang n. So magiging bun. Nakuha ba? So ito, ang tanwin ay vowel or short vowel at saka plus n sound. Nakuha ba? Si shadda ay double letter. Yung unang letter, balikan natin tong si shadda. So halimbawa, lagyan ko siya dito ng dhamma. Lagyan ko siya dyan ng dhamma. So, yung first letter dito ay, yung first letter K ay sukun. Or yung first na ka ay sukun. And then, yung ka na susunod ay yun yung may vowel na dhamma. Which is ku. So, ku. Dito, iba. Nakuha niyo ba yung diferensya? Ito, dalawang double letter. Ito, vowel plus n sound. Ito yung example natin, yung letrang ba. Yung letrang ba, B plus yung, ganito yan siya. B plus vowel plus letrang N. Kaya naging bun. Nakuha nyo ba? Ito, B. Yung letrang ba sa English ay letter B. And then, yung vowel natin na U. And then, yung letrang N. Nakabuo tayo ng bun. So, babasahin natin siya ng bun. Tulad dun sa previous na binigay ko sa inyong example, yung salitang shukran. Yan siya isulat sa Arabic, di ba? Shukran. Dalawang fatha. So, ganyan siya isulat sa Arabic. So, ito, si shin, ito siya. Ganyan siya, shin. And then, ka, ra, and then, nun. Para ma-eliminate natin si nun, ganito yan siya isulat sa Arabic. Diba? Ganyan yan siya, diba? So, ganyan siya isulat sa Arabic. Ganyan yung spelling yan. Ra, and then nun. Ran. So, para ma-eliminate natin itong sinun, magdadagdag tayo ng isang fatha, which ito yung tinatawag nilang tanwin. Magdadagdag tayo ng fatha para ma-eliminate si nun. So, yan lang sa araw na ito. I hope na nakatulong sa iyong video ito. Kung nakatulong sa iyong video ito, save at i-share mo para makatulong din sa iba. Shukran, salamat.